Nananatiling voluntaryo ang pagpapauwi ng gobyerno ng Pilipinas sa tinatayang 30,000 Pilipino sa Israel at mahigit 1,000 Pinoy sa Iran na naiipit sa digmaan doon ngayon. Dahil sa kaguluhan, pinangangambahang ring maapektuhan ang pandaigdigang supply ng langis. Pero tiniyak ng pamahalaan na handa itong magbigay ng fuel subsidy sa bahagi ng transport sector. Hindi pa magpapatupad ang Pilipinas ng mandatory repatriation o pwersahang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit ngayon sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa halip ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipauubaya niya ang desisyon sa mga overseas Filipino workers doon at sa kanilang pamilya. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. Tiniyak naman ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pagmumonitor ng pamahalaan sa sitwasyon. Personal na ring ipinadala si Migrant Workers Chief Hans Leo Kakdak sa Middle East. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, sa 7 Pinoy na nasugatan sa missile attack ng Iran doon, 5 ang nakalabas na ng ospital habang 1 ang nananatiling kritikal ang kondisyon. Secretary Kakdak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Nilinaw naman ng House of Representatives na walang kongresistang Pilipino na naiipit ngayon sa Israel. Sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Following the statement of Secretary General, I think may mga nagplano pero hindi natuloy. Matatanda ang iniulat ng kinatawan ng Israel na tinutulungan nilang makauwi ang nasa 17 opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, kasama ang iba pang mga OFW. Those who are staying, as I said, they are like our family, especially the OFWs who are, a lot of them are caregivers. We treat them as family and they get exactly the same safety mechanisms. Samantala, sa harap naman ng pinangangambahang pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East, sinabi rin ng Pangulo na nakahandang umalalay ang pamahalaan sa sektor ng transportasyon. We will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. June 13, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa matapos maglunsad ng malawakang military strike ang Israel upang pigilan ng Iran sa paggawa umano ng nuclear weapons.